Nakasandal lang ako ng upo sa loob ng kotse habang nakatitig sa binili kong pregnancy test. Gusto kong makumpirma kung talaga bang buntis ako dahil parang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang tanong ni Steven kung buntis ba ako. Hindi ako mapakali na baka totoong buntis na ako. Kaya ngayon ay naisipan kong bumili ng pregnancy test para malaman kung ano nga ba talaga ang dahilan ng palagi kong pagsusuka tuwing pagkagising sa umaga. Minsan ay nakakaramdam din ako ng pagkahilo at parang gusto ko palaging maasim ang kinakain ko. Lahat ng senyales ng isang buntis ay naranasan ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang kabahan. Mabilis kong pinatakbo ang kotse pauwi sa suite ni Drex. Pagka-uwi ko ay agad akong pumasok ng banyo dala ang pregnancy test. Kailangan ko nang malaman ngayon habang nasa trabaho pa si Steven. Halos hindi na ako huminga sa kaba habang hawak ang pregnancy test palabas ng banyo. Huminga muna ako ng malalim bago tiningnan kung anong resulta. Napakurap-kurap ako nang makitang one red line lang, ibig sabihin hindi ako buntis. Para akong nakahinga ng maluwang at nakangiting naupo sa kama bago inabot ang cellphone ko at tinawagan ang number ni Steven. Unang ring pa lang ay nasagot na, "Oh, mahal kong asawa, napatawag ka, did you miss me?" Hindi ko mapigilan ang mapaismed, "Hindi kita na-miss no. Napatawag lang ako dahil may importante akong sasabihin sa'yo." "Oh, you hurt my feelings, I thought you miss me. Importante ba yan? Halika, sabihin mo sa akin." Kasi, bumili ako ng pregnancy test kanina, and the result is... "No, huwag mong sabihin," sigaw ng kabilang linya na kinangiwi ko, "ang sakit sa tainga. Pupunta ako dyan ngayon din, gusto kong sabihin mo sa akin ng personal kung anong resulta." Pansin ko ang excitement sa kanyang boses na kinilang ko. "Okay, hihintayin ko ang pagdating mo." Nakangiti kong ibinaba ang hawak na cellphone. Alam kong inaasahan niya na buntis ako dahil nitong mga nakaraang araw ay tudo alalay siya sa akin kapag naliligo, binubuhat niya pa ako palabas ng bathroom dahil baka daw madulas ako at makunan. Paano kaya kapag malaman niya ang resulta? Parang gusto kong matawa habang ini-imagine ang reaction niya. Lumabas ako ng kwarto at nahiga sa sofa na nasa lounge bago binuhay ang TV. Sa kakapanood ko ay hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako. Naalimpungatan lang ako nang maramdaman ang pagdampi ng malambot na labi sa pisngi ko. "Hi, hon," nakangiting bungad sa akin ni Steven at agad na ibinigay sa akin ang isang bungkus ng mamahaling bulaklak, "Flowers for you, my love." Nakasimangot akong bumangon at tinanggap ang bulaklak bago pinatong sa sofa at tumayo, "Wait me here. Kukunin ko lang ang pregnancy test sa kwarto." Tumango si Steven na may malaking ngiti sa kanyang gwapong mukha. Pumasok ako ng kwarto at kinuha ang pregnancy test bago bumalik ng lounge at lumapit kay Steven na ngayon ay nakaupo na sa sofa at hindi maalis-alis ang ngiti sa lobby. "Look, Steven, one red line lang," nakangiti kong sabi at ibinigay sa kanya ang pregnancy test. "I'm not pregnant." Biglang napatayo si Steven nang makita ang pregnancy test at agad na napalis ang ngiti sa lobby. "This is not true." "Anong magagawa mo? Hindi nga ako buntis." "Ang OA naman ng reaction mo, Steven." Inis na ginulo ni Steven ang sariling buhok at tiningnan ako. Baog ka yata, napaawang ang lobby ko sa kanyang tanong. "Ako baog, ako beige na go mo, hindi makapaniwala kung bulalas. Para sabihin ko sa'yo ay wala sa lahi namin ang pagiging baog, baka nasa lahi nyo." Steven chuckled, "Kung nasa lahi namin ang pagiging baog, edi sana hindi na ako naging tao." "Oh, yun naman pala ba't mo tinatanong sa akin kung baog ako?" "It's because that's a big impossible that you're not pregnant, Alora. Paano nangyari yon na hindi ka buntis? Sumusuka ka tuwing umaga, pihikan ka sa pagkain. Gusto mo palagi ng green mango na hindi mo naman kinakain dati. That's a big impossible, or maybe the pregnancy test is a liar, a fake one." Hindi ko mapigilan ang matawa ng inis niyang itinapon ang pregnancy test, talagang sinisi niya pa ang pregnancy test. "You're funny, Steven, tanggapin mo na lang ang result ng pregnancy test, I'm not pregnant, okay?" "No, Alora, ang mas mabuti pa pumunta tayo ngayon sa klinik ng kakilala kong doktor para malaman natin kung buntis ka ba o hindi, saka lang ako maniniwala."
Ayoko, agad kong sagot at tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Kung hindi mo matanggap na hindi ako buntis, bahala ka sa buhay mo, inis kong sabi bago pumasok ng kwarto at iniwan siya sa labas. Pagkapasok ko sa kwarto ay agad akong nahiga ng patagilid at niyakap ang puting unan, parang nakakaramdam na naman ako ng antok. Nitong mga nakaraang araw ay pansin ko ang pagiging antukin ko. Ipipikit ko pa lang ang aking mga mata nang maramdaman ko na lang ang paglundo ng kama at ang pagyapos ng braso sa bewang ko. I understand, naniniwala na ako sa pregnancy test, kaya wag ka nang magalit. I'm not mad, kung hindi ka buntis, it's okay, bubuntisan na lang kita. He kissed my neck down to my shoulder. Stop it, Steven, gusto kong matulog kaya tigil-tigilan mo ako. Mahina kong sohi, pero sige pa rin ang halik niya sa leeg ko at ang malikot niyang kamay na unti-unti nang gumagapang papasok sa loob ng suot kong damit. Hindi na ako nakatiis at agad akong bumalikwas ng bangon na kinabitaw niya sa akin. Kung gusto mong magkaanak, maghanap ka ng ibang babae na pwede mong buntisin. He stilled a couple of seconds, nakatingin siya sa akin na para bang hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Why, Alora? Pinapamigay mo ba ako sa iba? Oo, kasi ang kulit mo. Ayoko sabing magbuntis. I'm not ready, okay? I'm not. Hindi pa ako handang magbuntis. I'm a model, Steven, kaya hindi ako pwedeng mabuntis. Ano na lang ang mangyayari sa career ko kung sakali, hindi ka ba talaga nag-iisip? Mas mahalaga pa ba talaga ang career mo? Hindi makapaniwala niyang tanong na kinatango ko. Oo, mas mahalaga ang career ko kaysa sayo. Kaya tigil-tigalan mo ako. Kung gusto mong magkaanak ay humanap ka ng babaeng bayaran. O kaya pumunta ka kay Mirasol at siya ang buntisin mo, huwag ako. Napatawa siya sa sinabi ko, pero yung klase ng tawa na hindi masaya kundi may halong galit, lungkot at pagkabigo. Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Bakit ang dali lang sayo na itaboy ako sa ibang babae? Ganun ba ako ka walang halaga sayo? Tanong niya na halos hindi lumabas sa kanyang bibig. Para naman akong kinain ng konsensya, I'm sorry, ang kulit mo. Pilit siyang ngumiti sakin at mahinang umiling, it's okay, I understand. Bumaba siya ng kama at hindi makatingin sa akin ng diretso. Babalik na ako sa hotel, may meeting pa akong naghihitay, mabilis siyang tumalikod sa akin at naglakad palapit sa pinto. Steven, nakukonsensya kong tawag sa kanyang pangalan. Napahinto siya sa bungad ng pinto nang marinig ang pagtawag ko. I'm sorry, Steven, hindi ko sinasadyang saktan ka. Rinig ko ang pagpakawala niya ng buntong hininga bago siya umalis. Naiwan akong mag-isa sa loob ng kwarto at nakatingin lang sa pinto, hindi ko maintindihan. Pero sa kabilang banda ng puso ko ay parang may kumurot dito, his words hurts me a bit. Parang nasaktan din ako na makita ang malungkot niyang mukha nang dahil sa akin. Masyado ba akong harsh sa kanya? Kasalanan ko na naman kung bakit siya nasaktan. Lagi ko siyang sinasaktan, at pito ngayon nasasaktan ako. Hindi ako mapakali ng higa sa kama at panay ang tingin sa orasan. Malapit nang mag-12 AM ng gabi pero hindi pa rin umuwi si Steven. Dapat bago mag-7 PM ay nakauwi na yun, pero ngayon ay maghahating gabi na at wala pa rin. Galit pa rin kaya siya dahil sa mga sinabi ko kanina? Siguro ay dinibdib niya lahat ng mga masasakit na sinabi ko. This is all my fault. Inabot ko ang cellphone at tinatawagan ang number ni Tita Corazon. Nagbabakasali na baka umuwi si Steven sa kanila. Pero nakailang tawag na ako ay hindi naman sinasagot ng kabilang linya, at tingin ko ay tulog na. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at muling nahiga sa kama. Hindi ko alam kung sino ba ang dapat kong tawagan para malaman kung nasa hotel pa ba si Steven o nakaalis na. Hindi ako mapakali sa kakaisip sa kanya. Napapitlag pa ako sa gulat nang biglang tumunog ang doorbell. Dali-dali akong bumangon at patakbong lumabas ng kwarto para makita kung sinong nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto ay agad na bumungad sa akin si Steven kasama ang nakababata nitong kapatid na nakaalalay dito. Anong nangyari dyan? Nag-aalala kong tanong kay Rodel habang nakatingin kay Steven na nakayuko at parang tulog na dahil nakapikit ang mga mata, amoy na amoy ko ang alak sa kanya. Nakita lang namin nakakalabas lang ng bar at lasing na lasing habang akay ng babae,
Akala ko nga kamukha lang ni kuya pero nagulat pa ako nang makita kong siya nga, sagot ni Rodel na ipinasok sa kwarto ang lasing na si Steven. Hayes, kung bakit naman kasi yan nagpakalasing, nakasimangot kong sambit at napapaypay pa sa sarili kong ilong dahil para akong masusuka sa amoy ng alak na nagmumula kay Steven. Inaway mo siguro kaya nagpakalasing, naiiling na sagot ni Rodel matapos ihiga si Steven sa kama. Oh, paano ba yan? Aalis na ako dahil baka naiinip na ang asawa ko sa kakahintay sakin sa kotse. May inipin pa naman ang baby love kong yun. Pagpapalam nito na agad naglakad palapit sa pinto. May asawa ka na? Tanong ko na may pagtataka, dahil sa pagkakaalam ko ay wala pa itong asawa. Saglit na napalingon si Rodel, asawa-asawahan, natatawa nitong sagot at nakuha pang komandat sakin bago tuluyang lumabas. Kung gaano kabaliw si Steven ay hindi ko inaasahan na may pagkabaliw rin pala ang kapatid niya. Sumampa ako sa kama at agad na hinawakan ang coat ni Steven para sana habarin, pero hindi ko inaasahan ang pagtabig niya sa kamay ko. Don't touch me, pag-alit niyang sabi sa lasing na boses habang nakapikit at nakahiga ng patihaya sa kama. Did he call me bitch? Parang nasaktan ako, ngayon ko lang narinig mula sa kanya ang salitang yun, at ako pa talaga ang sinabihan niya, it hurts me. Huhuberan ko lang naman ang coat mo para hindi ka mahirapan sa pagtulog. Hindi na siya sumagot, at tingin ko ay tuluyan ang nakatulog, muli kong hinawakan ang kanyang coat at pinilit na habarin sa kanyang katawan, nang muli na naman niyang tinabig ang kamay ko. Huwag mo sabi akong habaran, para sa asawa ko lang itong katawan ko, so don't touch me, whore, slut, muli niyang sabi sa lasing na boses. Napaawang ang labi ko sa narinig, tila mali ata ang pagkakaintindi ko. Ako si Alora, asawa mo? No, you're not her, so don't fool me. Kahit ayaw sa akin ng asawa ko ay siya pa rin ang nag-iisang babae sa puso ko. I really love her so much, I love my savage wife. Muli akong natigilan, parang may kung anong humaplos sa puso ko sa narinig, pero hindi ko mapigilan ang mapasimangot sa huli niyang sinabi, savage. Am I a savage to him? Hinintay ko munang makatulog siya bago ko hinubad ang kanyang suot na coat at nahiga sa kanyang tabi. Napatitig ako sa kanyang mukha at hindi mapigilan ang mapahaplos sa kanyang makapal na kilay, makinis na. Pisngi, matangos na ilong at namumulang labi, ang gwapo mo talaga kahit nakapikit, nakangiti kong sambit habang haplos ang kanyang mukha, pero agad akong natigilan nang may mapagtanto. Mabilis kong binawi ang kamay ko sa kanyang pisngi at tumalikod ng higa sa kanya. Sa ginawa ko ay para tuloy akong may pagnanasa sa kanya. Mahina kong ipinilig ang aking ulo bago niyakap ang unan at pumikit, hanggang sa hinayla na ako ng antok. Nagising ako sa sunod-sunod na pagtunog ng cellphone ko. Tamad ko itong inabot at tiningnan kung sinong tumawag. Si Renz, manager ko, pagkapindot ko pa lang ng answer button ay agad na sumalubong sa akin ang malakas na boses ni Renz sa kabilang linya. Hoy, Alora, nasaan ka na ba? Kanina pa kami naghihintay sa pagdating mo, anong oras na? I'm sorry, Renz, pero hindi ako makakarating ngayon. Bukas na lang natin ituloy ang photoshoot. Tamad kong sagot at agad na pinindot ang end call. Bago ko tuluyang napatay ang tawag ay rinig ko pa ang sunod-sunod na pagmura ni Renz na parang nagboses lalaki na. Ilalapag ko pa lang ulit ang cellphone ko sa bedside table nang bigla na naman itong tumunog. Renz called me again. Wala na akong choice kundi ang tuluyan ng patayin ang cellphone. Muli akong pumikit para sana muling matulog, pero agad din akong natigilan ng maalala si Steven. Nang mapatingin ako sa tabi ko ay mag-isa na lang ako. Bumangon ako at patakbong pumasok ng kitchen sa pag-aakalang hindi pa siya nakaalis. Pero pagpasok ko ng kitchen ay tanging mga pagkain na may takip sa mesa ang tanging naabutan ko at wala na si Steven. Ni hindi niya man lang akong hinintay magising bago siya umalis, tingin ko ay nagtatampo pa rin dahil sa mga masasakit na salitang nasabi ko kahapon, balak ko pa naman sanang mag-sorry at lambingin siya, kaso nakaalis na pala. Wala na akong nagawa kundi ang bumalik ng kwarto at naligo sa bathroom, siguro ay pupuntahan ko na lang siya sa kanyang opisina. Sakto namang pagkatapos kong maligo ay sunod-sunod na tumunog ang doorbell na kinakunot ng noo ko, wala naman akong inaasahan na bisita,
Kapag parents naman ni Steven ang bibisita ay tumatawag muna yun bago pumunta at ganun din ang parents ko. O baka naman si Steven na nag-inarte lang at may pa-doorbell pang nalalaman. Nakangiti akong lumabas ng kwarto para pagbuksan siya ng pinto. Pero pagbukas ko ay agad na nawala ang ngiti ko nang makitang hindi si Steven ang nag-doorbell kundi ang bagong photographer na kinuha ni Renz, the pervert photographer. Napaawang ang lobby nito ng konti at agad akong pinasadahan ng tingin. "What are you doing here? How did you know my address?" Nagtataka kong tanong sa gulat na boses habang salubong ang kilay. "I'm sorry, I'm here para sunduin ka. Pinapasando ka ni Renz." Pautal nitong sagot na agad na nag-iwas ng tingin. "Magbihis ka muna, hihintayin kita." Saka ko lang na-realize na nakatapis lang pala ako ng puting tuwalya. Mabilis kong sinara ang pinto, lintik na bading yun, sa dami ng taong pwede niyang papuntahin dito ay yung pervent pa, malilintikan talaga siya sa akin mamaya. Mabilis kong sinuot ang isang sexy dress na kulay peach at pinarisan ng white stiletto heels bago sinukli ang buhok ko na hanggang balikat lang ang haba at naglagay ng slight makeup sa mukha. Paglabas ko ay agad nang umiti sa akin ang photographer. "You're beautiful." Puna nito sa akin at agad na naglahad ng kamay. Hindi pa ako nakapagpakilala, "I'm Marnel." "I'm not interested." Walang buhay kong sagot nang nakataas ang isang kilay. "Nga pala, sa kotse ko ako sasakay. Kaya naman lumayo ka sakin dahil baka may makakita pa satin at baka kung ano pang isipin." Unti-unti nitong ibinaba ang nakalahad na kamay at ngumiti sa akin ng tipid. "I'm sorry to say, pero wala akong dalang kotse eh. Nasiraan ako ng gulong kanina kaya nag-taxi ako papunta dito." "I don't care." Mabilis akong naglakad hanggang sa narating ko ang parking lot. Pagkapasok ko sa kotse ay hindi ko inaasahan na pumasok din si Marnel sa front at mabilis na naglagay ng seatbelt. "Hey, pervert, what are you doing here? Get that out." "What? I'm not pervert." "Makikisakay lang, tutal parihas din naman ang pupuntahan natin, kaya sabay na tayo." Sabi ni Renz ay malalagot daw ako sa kanya kapag hindi ka dumating. Wala na akong nagawa kundi ang mapabuga sa hangin at agad na pinatakbo ang kotse. Lintik na bading yun talaga, siya ang malalagot sa akin mamaya. "Teka, anong ginagawa natin dito?" Tanong ni Marnel nang may pagtataka nang huminto ang kotse sa harap ng hotel. "Dadaanan ko ang asawa ko, kung aporado ka, pues mauna ka." Inis kong sagot at lumabas ng kotse. "Hihintayin na lang kita dito sa kotse," pahabol ni Marnek. Diretso lang akong naglakad hanggang sa makapasok ako ng hotel. Tulad ng kasanayan ay hindi na ako kumatok sa pinto ng opisina ni Steven at diretso itong binuksan. Pagkapasok ko sa loob ng opisina ay agad akong natigilan nang makita si Mirasol na nakaupo sa sofa at agad itong napataas ang isang kilay nang makita ko. "Where's my husband?" Naglakad ako palapit sa tabi ni Steven at naupo sa kanyang swivel chair. "Nasa meeting," maikling sagot ni Mirasol sa marteng boses. "Nasa meeting pala, bakit ka nandito sa kanyang opisina? Anong kailangan mo?" Ngumisi si Mirasol habang nakadikwatro ng upo sa sofa at pinaglalaroan sa daliri ang dulo ng buhok. "Gusto kasi ni Steven na sabay kaming mag-lunch, kaya ako narito." Ang sabi niya, hintayin ko daw siya dito sa kanyang opisina. Parang biglang kumulo ang dugo ko sa narinig. "Are you sure na sinabi niya sa'yo na hintayin mo siya? Baka naman trip mo lang dahil may gusto ka sa asawa ko?" Mirasol laughed. "Bakit parang naiinis ka ata, Alora? Anong magagawa mo kung gusto ako ni Steven na makasabay sa lunch? Are you jealous?" Peke akong tumawa at tumayo na mula sa pagkakaupo. "Bakit naman ako magseselos? Kung alam kong kahit anong gawin mo ay hindi ka pa rin naman papatulan ng asawa ko. Sige, maiwan na kita dahil may photoshoot pa akong naghihintay. Galingan mo na lang ang pang-aakit sa asawa ko." Ngumisi muna ako kay Mirasol bago naglakad palapit sa pinto. Hindi ko pa nahahawakan ng doorknob nang muling magsalita si Mirasol na kinahinto ko. "Don't worry, gagawin ko ang lahat para mapansin niya ang kagandahan ko. Ipagdasal mo na lang na hindi siya papatol sakin." Hindi ko mapigilan ang mapakuyom ng kamao, at oo nga pala, nakalimutan kong sabihin na ako ang kasama ni Steven kagabi sa club, muling sabi ni Mirasol na kinalingon ko.
Mahina akong napatawa-tawa at itinuro siya. So it's you. Tumaas ang kilay ni Mirasol. Yeah, it's me. Why? Hindi mo ba inaasahan? Oh my gosh, Mirasol, so ikaw pala ang tinutukoy ng asawa ko kagabi. Natatawa kong saad na mas lalong kinalaki ng ngisi niya. Yes, I am. Buong magdamag kaming magkasama ng asawa mo. Napatangu-tangu ako at mahinang pumalakpak na kinakunot ng kanyang noo sa pagtataka. So, ikaw pala ang babaeng slut, napatayo si Mirasol at agad na nanlaki ang mga mata. How dare you to call me that? Hindi ako ang may sabi nun, kundi si Steven. If I'm not mistaken, you tried to seduce him and undress him last night. Tama ba ako? Hindi nakasagot si Mirasol at parang napahiya ang mukha pero naroon pa rin ang masamang tingin sa akin. Shame on you, nang isip kong sabi bago tuluyang lumabas ng opisina. Pagkasakay ko ng kotse ay hindi ko mapigilan ang mapahampas sa manibela. Nakakainis, why? Bakit ka naiinis? Tanong ni Marnel na may pagtataka. Inis akong napahagod sa sarili kong buhok. Don't mind me. Ang mas mabuti pa ay ikaw na ang magmaneho. Dahil baka mapalipad ko nang wala sa oras itong kotse. Nagtatakang napatango si Marnel. Okay, walang problema. Lumabas kaming dalawa at nagpalit ng pwesto. Habang nasa biyahe, tahimik lang ang kasama ko habang ako ay nakatanaw lang sa bintana ng kotse at iniisip si Steven at Mirasol. Parang kumulo ang dugo ko sa isipin na sabay silang naglalunch dalawa. Balak ko pa naman sanang mag-sorry pero parang nabuwisit na ako.